Binalaan na kita. Kahit kailan, hindi mo ko mapapatay. Makinig ka sa akin. Tumigil ka na. Wala kang mapapala. Hindi mo ako madidiktahan! Nasaan ka? Lumabas ka! Magpakita ka sa akin! Hello, Yuan. Ako to. Nasa kapitbahay. Unit 2302. Dito lang sa kabila. Oo, pabalik na ako dyan. Nasa may pintuan. Yuan! Yuan! Bakit? Ano nangyari? Tumawag ka ng polis. Ay, hindi, security na lang. May nakapasok sa kabilang bahay. Ano ka ba? Ba't ka nagpunta doon? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi kaya meron siyang kadate? Hello, Yuan. Ako to. Nasa kapitbahay. Unit 2302. Dito lang sa kabila. Sino ba yung lalaki? Paano ka nakapasok sa bahay niya? Alam niyo na ang passcode ng isa't isa, ganon? Tumawag ka na sa security. Sabihin mo umakyat sila dito. Dali. Inumin mo muna yan. Para kang humihingal na aso. Buti na lang magaling akong artista. Kunwari dead ma lang ako. Nangangatog pa rin ang mga tuhod ko. Ayan na. Sino yan? Sir, taga-security office. Ivy shots lang po. Yuan! Bakit? Masama ang kutob ko. Bumuksan. Taga-security ka ba talaga? Ako yung tumawag sa inyo kanina, sa Unit 2301 to. Pasensya na ho, may tinapos lang kami. Aakyat kami dyan. Yung nag-doorbell, sino kaya yun? Bakit ako kinutuban? Mateo to. Si Steffi Chan. Mateo to. Nasaan ka? Nagpunta ako sa bahay mo. May isang lalaking nakapasok. Hello? Hello? Nandiyan ka pa ba? Hello, Mateo to! Naririnig mo ba ako? Sandali, may nag-doorbell. Sino yan? Magsalita ka nga. Ako to, si Mateo do. Bakit nandito ka? Kausap lang kita sa cellphone, di ba? Okay ka lang?
Jen. Uy, dahan-dahan. Ano ba yan? Bakit na naman? Wala siyang lagnat. Patalamig ng katawan nito. Kunin mo nga yung thermometer. Nagsishare kayo ng passcode. Pati ba naman ang kama? Pinahiga niya rin ako sa kama niya noon. Ano? Boyfriend mo ba yan? Hindi ko boyfriend to. Eh bakit nakikihiga ka dun sa kama niya? Huwag ka nga makialam. Nasa tamang edad na kami, no? Kunin mo yung thermometer. Kala ko mas marunong pa to sa doktor. Bakit ngayon mukhang hinang-hina? Napapadalas ang pagkakasakit ito, ha? Bigla pang hinimatay. Kalalaking taong haba ng pilik mata. Ay, nakakagulat ka. Ba't ka nagulat? May ginagawa ka masama? Tumigil ka nga. May gusto ka ba sa kanya? Jesus. Hey, wala akong gustong lalaki. Alam mo namang pihikan ako. Ano ako, tangi? Pasulang ang turing nito sa akin. Bakit ako magkakagusto dito? Baka naman one-sided love. Ang kulit mo talaga! Labas ka na! Get out! 28 degrees. Oh, Yuan. Meron bang temperature na 28 degrees? Running ka. Ba't ganun? Sira kaya ito? Sinlamig ng yelo ang kamay. Dalhin ko kaya ito sa ospital. Ma, nakabili na ng ticket si Papa. In 3 hours daw yung flight niya. Kapag may nangyaring masama, ayoko na rin mabuhay. Ma, huwag niyong sabihin yan. Lakasan yung loob niyo. Mang walang yasiya. Sinong gumawa nun sa anak ko? Detective Park! Oh, napag-aralan mo na? Oh, natagpuan nila sa crime scene. Ang fountain pen na limited edition. Talaga? Gawa daw ng isang kilalang artist. Sabi nila, 3 lang daw nagkaroon ng ganyan. Sa buong Korea, 3 lang inilabas. Bawat isa, ilang libo daw ang halaga. Pag-aralan mo pa ng mabuti. Ha? Walang nakuha ang fingerprint. Yung 3 may-ari, hanapin mo na kagad. Sige ho, sir. Pag nahuli ko yung gumawa nun, dudurukin ko siya. Nasa si Jackson? Susunod na yon, mauna na tayong kumain. Sige na nga. Doon ba sa asawa niya? Meron kayong balita? Kamusta na kaya yun? Bakit naman bigla mo nabanggit? Hindi ba't nagpunta na sa Europe ang babaeng yon? Nung mag-divorce sila ni Jackson. Alam niyo, nung nasa UK ako, in-email ko siya. Pero hindi niya ako sinagot. Kalimutan mo na yan, wala na siya sa pamilya natin. Anak, ano nangyari sa mukha mo? Sports injury. Nga pala, sino yung pinag-uusapan niyo? Wala. Rosie, hainan ninyo si Jackson. Ikaw ba, nakakausap mo pang asawa mo? Ex-wife ko na yun. Bakit ko pa kakausapin? Salamat, Manang. Yung bang tumawag sa cellphone mo? Kila mo nasabi yan eh. Hindi na siya kabilang sa pamilya natin. Huwag niyo na siyang pag-usapan. Ano yan? Oh, gising ka na pala. Oh, malit ang agahan natin. Sunog yung ilalim ah. Ay, hayaan mo na. Piliin mo na lang. Ay, yung himbing ng tulog, 10 oras na. Mateo do. Mateo do. Gising na. Uy. Ginoo.
Nangingitim ang labi at balat nito. Nanlamig ang braso at pinti. Duda ko nilaso ng arseniko. Suriin niyo ang kanyang pulso. Sigurado ko na hindi pangkaraniwang tibok niya. Sa itsura pa lang, nababanaag ko na napakabilis ng tibok ng kanyang pulso. Nahulaan yung mabilis ang tibok ng pulso. Tunay ngang dakila kayo manggagamot. Suriin mo na ang pulso. Opo. Guro, hindi mabilis ang tibok ng pulso niya. Bakit ganito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng tao. Walang kasintindihang galaw ng kanyang pulso. Ano po ang dapat gawin? 3 daliri ang gamitin mo. Gamit ang tamang pamamaraan, mararamdaman mo ang bilis ng tibok. Kailangan talasan ang iyong pandama. Buti pa, pakinggan ko muna. Marahil ito ang kailangan gawin. Nadarama ko ang kanyang hindi pangkaraniwang paghinga. Ang daloy ng enerhiya, tila hindi normal. Suriin mo ang kanyang braso. Tila kaliskis ng isda dahil sa sobrang gaspang. Guro, napakalambot ho. At napakakinis ng kanyang balat. Salamat sa panggagamot niyo sa akin. Nalason ka ng arseniko. Bigla ng panunumbalik ng iyong lakas. Hindi ako makapaniwala. Siya nga pala, nagtataka ako. May waga ang galaw ng iyong pulso. Ngayon lang ako nakakita ng taong tulad mo. Kamangha-mangha. Huwag kayong mabibigla. Ang totoo niyan, doon ako nagmula. Ano? Galing ako ron sa maningning na bituin. Isa yung malayong planeta. Ngunit ang pisikal na katangian, kapareho ng sa mundo. Sa pakiwari ko, hindi ka patuluyang gumagaling. Sa nakikita ko, nagtatahi ka ng kwento dahil nahihibang ka. Nagmula ako sa ibang planeta. Mateo Dong, okay ka lang? Gumising ka na. Gising ka na, ano? Nasaan ako? Nasa kwarto ko. 10 oras ka natulog. Ano ba nangyari kagabi? Alam mo, sa totoo lang, matagal ko na itong gustong itanong sa'yo. Umamin ka nga sa akin. May sakit ka ba? Wala. Hindi kaya malapit ka ng... Naku, wag naman sana. Wala ba talagang taning ang buhay mo? Aminin mo na sa akin. Di ba may sinulat ka doon sa journal mo? Magsabi ka ng totoo. Wala nga. Kakain na ng agahan. Mahilig ka ba sa omelette? Uy, naglalakad ka ba ng tulog? Pintuan na yan. Dito yung kainan. Uuwi na ako. Bakit? Dito ka na muna. Dati, pinatuloy mo rin ako sa bahay mo. Gusto ko lang makabawi sa... Hindi na kailangan. Paano kung nandun pa yung masamang tao? Ako nang bahala. Huwag mo na ako alalahanin. Akala ko ba hindi mo siya type? Ang kulit mo talaga. Ay, kunwari pa. Bakit ka nandito sa kondo ko? Hindi ikaw ang pinuntahan ko. Nandito ako para kausapin si Mateo Do. Bakit? Tungkol saan? Meron lang sana akong itatanong kung okay lang sa'yo. Tungkol nga saan? Sabihin mo na. Anong problema? Pasok na tayo. Sige, salamat. Hoy! Masama ang pakiramdam ni Mateo Do.
Huwag kang magtatagal dyan, ha? Sige, huwag kang mag-alala. Ano yan? Anong ginagawa mo? Dati, sabi ni Mateo do, naririnig daw niya ako. Sa tuwing sumisigaw ako at kumakanta ng malakas. Paano niya ako narinig? Soundproof nga itong pader. Pasensya ka na. Nagpunta ako ng walang pasabi. Hindi ko alam na yung prosecutor na yun. Kapatid mo pala. Kumusta na ba ang lagay niya? Traumatic subdural hemorrhage daw. Inoperahan siya kagabi. Nasa kwarto na siya. Pero wala pa ring malay hanggang ngayon. Uulitin pa raw yung MRI. Ang sabi sa akin ng detective, may usapan daw kayong dalawa. Makikipagkita pala sa ang kapatid ko. Oo. Makikita sana kami sa cafe. Doon sa building na yan. Pwede bang malaman kung bakit magkikita kayo? Meron sana akong gustong ibigay. Meron pa bang ibang taong nakakaalam na magkikita kayo? Tingin ko kasi may nakakaalam na pupunta siya doon kaya inabangan siya. Ikaw ba? Walang hinala kung sino yun? Inabangan mo. Si Prosecutor Peter Yu. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Buhay pa kayo ni Steffi Chon. Dahil yun ang gusto ko. Sa totoo lang, yun nangyari sa kapatid mo. Parang kasalanan ko. Kung ganon, hindi ako nagpunta rito para manumbat. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para lang maresolba ang kaso niya. Maraming salamat sa tulong mo. Kaya lang, wala silang nakita sa CCTV. Maliban sa nakitang fountain pen. Wala nang ibang ebidensya. Mukhang mahihirapan silang lutasin ang kaso niya. Pumasok pa sa loob ng bahay. Ano ba kasi pag-uusapan nila? Ha? Marami namang cafe sa tabi-tabi. Bakit hindi nilang sila dun? Bakit kaya kailangan pa niya puntahan sa bahay si Mateo do? Ang tagal-tagal na nilang nag-uusap. Bakit? Wala lang. Pauwi ka na, no? Aalis na ako. Hoy, saan ka pupunta? Sa grocery. Grocery? Tamang-tama. Sabay na tayo. Papunta rin ako eh. Ganyan lang ang suot mo? Oops. Magbibihis lang muna ako sandali. Hintayin mo ako. Diyan ka lang. Ay, ano susuot ko? Nauna na? Ikaw talaga? Sabi ko, hintayin mo ako eh. Share na tayo sa grocery. Mag-isa ka lang sa bahay. Ako naman, kasama ko si Yuan. Uy, tingnan mo to. 1+1, buy one, take one to. Ito na lang ang bilhin natin, tapos hatiin na lang natin. Bibili ako ng para sa akin lang. Ayoko magpaloko sa mga 1+1, buy one, take one na yan. Mahilig ka sa tofu? Ako ayoko, parang walang lasa. Pero pag nasa soup, kumakain ako. Gusto mo ng patatas? Hindi ako mahilig dyan. Bakit? Ang sarap kaya ng baked na patatas. Mas gusto mo ba yung may asukal o may asin? May asin. Mas okay yung may asukal. Hindi ka pa ba nakakatikim ng ganung patatas? Sa susunod, tikman mo naman. Sa may asin ang gusto ko eh. May magagawa ka? Ang taray naman.
Sa chicken, gusto mo ng legs o mas gusto mo ng breast? Breast lang gusto ko. Mas masarap kaya yung legs. Alam mo, ang bilis-bilis mo naman maglakad. Pagdating pala sa pagkain, magkaiba tayo ng type. Huwag sana natin itong pag-awayan habang buhay. Hindi habang buhay. Magkasalo tayo. Ay, sump talaga. Saan ka nakapark? Doon sa tow yard. Bakit? Natuo ka ba? Buti pa sumabay ka na lang sa akin. Ang taray, ano kayong problema niya? Sir, pinapasabi ni Direktor, hindi na daw tuloy ang meeting. Bakit daw? Kasi daw may sakit siya ngayon. Nako, ngayon lang yun nagpaalam na may sakit siya. Bihirang-bihira lang yun mag-absent. Narinig niyo ba yon? Cancelled na ang meeting. Hindi ka na. Excuse Sige me. po, dito po. Winston, matanong ko lang. Ano bang sakit niya? Bakit niyo sa akin tinatanong? Alam niyo na ba? Siyempre naman, alam ko ng kapatid mo si Jackson. Kailan niyo pa nalaman? Nakita ko kasi yung wallpaper. Family picture niyo yun, di ba? Nandun ang daddy mo, tsaka yung kapatid mo. Kaya ho pala napansin kong bigla na lang kayo bumait sa akin. Ngayon alam niyo na, mahirap bang itago? Medyo. Ay, hindi naman. Pakiramdam ko tuloy, napakasinungaling ko. Pasensya na ho kayo, sir. Hindi, wala yun, Winston. Okay lang yun sa akin. Malilate po nang dating ngayon si Sir Jackson. Maghihintay na lang ako. Sige po. Dati-rati naman kasi, napakabait sa akin nun. Mukha lang siyang suplado, pero inuuwian ako ng ramen. Nung nasugatan ako, kinamot pa niya ako. Nung na-hospital ako dati, magdamag ako binantayan nun. Dahil sa mga reporter, nagtago pa ako nun. Ang payo niya, kung wala akong ginagawang masama, hindi dapat magtago. Sa tingin ko, doon na nagsimula ang pagiging palaas ako sa kanya. Doon na rin yata nahulog ang loob ko. Pagkatapos, nagtapat ako sa kanya. Kaso napansin ko na bigla na lang siyang nagbago. Malabig na ang pakikitungo niya sa akin. Pag kinakausap ako, binabara niya ako. Lagi na lang akong binabaliwala. Ang tanong ko, bakit niya ginagawa yun? Ano kaya? Green light ba yun para sa inyo? Magsabi kayo ng totoo. Para sa akin, green light. Hindi, mali ka. Inuwian siya ng ramen eh. Kung pagkain ng pasalubong, ibig sabihin gusto ka rin niya. Bakit dinayad mo yung pagtatapat ni Steffi? Oo nga. Alam mo, para sa akin, hindi rin yung green light. Talaga? Ang hirap kaya ng babayan nagtatapat. Pero pagkasabi mo sa kanya, bigla na lang kamong nagbago. Binaliwala na ang beauty mo. Ibig sabihin na pressure siya. Anong pressure? Hindi kaya. Mali mo nagpapa-hard to get. Maganda ka. Ikaw si Steffi Chon. Crush ka ng bayan eh. Tama yon. Crush ako ng bayan. Malay natin, nagpapakipot lang siya, di ba? Sa palagay ko, hindi. Bakit? Pag may nagkakagusto sa'yo, nililigawan ka kaagad. Parang si Winston. Kung gusto ka ba nun, pakakawalan ka pa niya. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Lalo na ngayong alam na niyang may gusto ka sa kanya. Kailangan matapang ka. Alam ko na problemado ka ngayon sa buhay mo. Pero, ikaw pa rin si Steffi Chon. Tama. Ako si Steffi Chon. Saan ka pupunta? Ikaw? Mangingisda. Saan ka ba mangingisda? Malayo ba? Pwede ba ako sumama? Gusto ko rin kasi yun eh. Ginagawa namin yun ng papa ko.
Ayoko. May sasabihin ako sa'yo. Hindi ako mapakali kaya sasabihin ko na kahit nakakahiya. Dati pinarangalan akong babaeng pinakagustong pakasalan ng mga lalaki. Eh ano ngayon kung nalaos akong bigla? Dati naman, number 1 ako. At balang araw, magiging number 1 ako uli. Nung isang gabi, nakausap kita. Meron akong sinabi, di ba? Narinig mo yon. Huwag ka nang magkunwari. Kaso hindi mo ko sinagot. Hindi ka lang basta nanahimik. Tinedma mo talaga ako. Unbelievable! Bakit mo ito ginagawa sa akin? Yun ang hindi ko magets. Baba ka na? Kahit nasa highway? Bakit hindi? Okay, tatahimik na po ako. Yahoo! Yay! Ang ganda-ganda naman sa lugar na to! Walang katao-tao! Ang saya-saya! Paano mo natuklasan to? Lagi ka bang nandito? Ang sarap ang masyal pagkatapos makulong sa bahay ng ilang araw. Ang saya! Yahoo! Woo! Ang saya. Ang galing ko, ano? Nung bata ako, nag-figure skating ako. Kung nagtuloy-tuloy ako, parang ako si Kim Yuna. Baka mas magaling pa ako kaysa sa kanya. Gagawa ka ng coffee? Timpla mo rin ako, ah. Gusto mo bang sagutin ko ang tanong mo? Kaya nandito ka? Hindi. Gusto lang kitang makasama. Pero... pwede mo rin namang sagutin. Talaga? O sige, makinig ka. Akala ko kasi, makakahalata ka na. Pero dahil manhid ka pala, kailangan ko pang sabihin, hindi kita gusto. Lalo ako naiinis sa ginagawa mo. Bakit mo ko tinutulungan? Bakit ka laging nasa tabi ko? Bakit? Naaawa ako sa'yo. Saka, dahil artista ka, sinakyan ko ang kasikatan mo. Pero wala yung kahulugan. Kung naisip mong gusto rin kita, pasensya na. Hindi ko akalain magkakagusto ka sa akin. Dahil ang alam ko, mayabang ka. Sana umiwas na ako agad. Kung alam ko lang. Paano to? Anong gusto mong gawin ko? Layuan mo na ako. Huwag ka na magpapakita sa akin. Pero... ba't ko nararamdaman na nagsisinungaling ka?
Steffi, Winston, paano mo ko nahanap? sakay na. Sorry, Okay lang. Alam ko na ngayon kung gaano kahirap para sa iyo ang nararamdaman mo. Ganito palang feeling na napasted, no? Hindi ko alam na ganito pala kasakit. Sa una lang mahirap. Pag 15 years na, masasanay ka rin. Nung una mo nga akong binasted sa harapan ng mga kaklase natin. Eh di hiyang-hiya ka. Ako nga hiyang-hiya kahit wala namang nakakita sa akin. Siyempre naman. Pero nakakagaan pala ng pakiramdam yun na ikwento mo na. Sa una, parang wala lang. Pero bago ka matulog, maaalala mo ulit yan. Yun ang mahirap. Hindi nga. Pampalubag loob, sipahin mo na lang yung kama mo. O sige. Baka maisip mo rin tawagin yung lalaking yon. Yun ang iwasan mo. Naalala mo kung gaano kasakit? Umamin ka. Siyempre. Anak siya ng toko. Anak ng tokwa? Sorry. Iwasan mo rin na makinig ng love song. Kapag mayroong tugtog, lalo kang mapapa-emote. Siraulong babae. Dapat minahal ka niya. Sinabi mo pa. Kung pumayag sana ako makipagrelasyon sa'yo, lagi tayong magkakasama. At pag nalaman mong ugali ko, sigurado maghahanap ka na lang ng ibang babaeng mamahalin. Paano mo ba nalaman kung nasaan ako kanina? Umamin ka. Tinawagan ka ba niya? Oo. Bakit ayaw niya akong pauwiin mag-isa? Wala yun. Naawa lang siya. Di ba ganun ka rin sa akin? Wala yung ibig sabihin. Ano bang nagustuhan mo dun? 15 years na ako nanliligaw. At mas gusto mo pa rin siya. Kailan mo lang nakilala yun? Oh, nandito ka na pala. Ayoko naman sanang tawagan ka eh. Ang sabi mo sa akin, gusto kong mangisda pero wala akong kasama. Ayos lang, hayaan mo na ako mag-isa rito. Nagmumonsensya ka, paano kung hindi pupunta? Pasensya ka na. Naabala pa kita. Gabi-gabi ako sinisermo na ng asawa ko. Sawan-sawa na ako. Kaya nung tinawagan mo ko, sinamantala ko na. Bata pa kami, ganun na talaga siya. Pero palala ng palala habang tumatanda kami. Pwede ba magtanong? Ano yun? Ano bang pakiramdam ng tumatanda ng sabay? Gusto kong may kasabay sa pagtanda. 우연히 내게 다가와 감싸 안아주고 서로 멍하니 바라보다 건넨 말 안녕 꿈속에서만 스쳐갔던
Mukhang masama pakiramdam mo. Mabuti pa kaya umuwi na tayo. Sige. Giniginaw na ako. Eh bakit ka naman bigla nakaramdam ng ginaw? Hindi ka naman ganyan dati. Nakakatakot na yan. Tandang-tanda ko pa. Yung taong nagligtas sa akin noon, sa tiyak na kamatayan. May sinabi siya sa akin. Siya nga pala, balang araw ba, maaari ka pang makabalik sa iyong pinanggalingan? Kung ipahihintulot ng kalikasan, kung maghihintay ako, matatagpuan ko ang daan pa uwi. Sa ngayon, wala akong magagawa, kundi ang maghintay. Sa nakalipas na 3 buwan na panggagamot ko sa iyo, marami na ako nasaksihan. Ilang ulit mo kong pinahanga. Isa pa, dahil sa iyo lumawak ang kaalaman ko sa larangan ng medisina. Ngunit, isang bagay ang bumabagabag sa aking kalooban. Naniniwala ako sa ugnayan ng yin at yang. Ang buhay, hindi maaaring magpatuloy ng hindi nakaalinsunod sa batas ng kalikasan. Ang tunay na pinagmulan ng mundo ay siyang pinagmulan ng buhay. Konektado ang buhay sa kalusugan ng tao. Kung mawawala ang ugnayan, ito ay magdudulot ng matinding karamdaman. Ibig sabihin, kung hindi aayon ang iyong katawan sa batas ng kalikasan, sa palagay mo, hanggang kailan tatagal ang katawan mo? Darating ang panahon na mauubos din ang taglay mong enerhiya. Kailangang makabalik ka na sa pinagmulan mo bago pa tuluyang pawian ng lakas ang iyong katawan. Parang nagkakatotoo ang mga sinabi niya. Nauubusan na ako ng lakas. Tama kaya siya? Ibig sabihin, kahit pagustuhin mo, hindi ka pwedeng manirahan dito. Kailangan mo talagang umalis. Kapag sinuway ko ang batas ng kalikasan, yun ang ikamamatay ko. Ano yan? Gusto mo ring uminom, Yuan? Oo nga pala. High school ka pa lang pala, no? Huwag ka na maglasing. Hindi ba hindi ka naman sanay uminom? Oo na po. Oh, papasok ka na? Siyempre, mag-aaral ako. Senior na ako. Tama yan. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Nung nakita kasi kita, bigla ako natauhan. Hindi pala maganda yung binabaliwala ang buhay. Ano ka mo? Hoy, Yuan! Ba't mo nasabi yun? Walang kwenta! Matay na to! Manager na!
Manager to. 12:15 a.m. Bakit? Ayaw mo sagutin! Bumili ka ng phone dahil sa akin tapos ayaw mo sagutin! Bakit? Hanggat di mo ako kinakausap, hindi kita tatantanan! Mateo na! Manager to. Hoy, sira ulo ka! Sabi ba ng Yongshim Buglan gawin mo to? Ang dapat sa'yo, tamaan ng kidlat! Makasalubong mo sana yung mga bandito sa Beauty Bridge! Baka naman pwede mo pa pag-isipan ulit yung sagot mo. Magpapakabait na ako. Dahil sa pasunabasag ko, ayaw mo na sa akin. Sabi ko naman papalitan ko, di ba? Punta tayo sa Yichon. Ano yan? Sapatos. Yung sapatos na ninakaw mo noon. Gusto mo, di ba? Kaya nga naisip mo na nakawin. Sige, sa'yo na lang. Ang sapatos ko na may alaala mo. Ang sapatos ko na may alaala mo. Rosie, yung binibiling ko sa'yo, ha? Opo. Mami, si Jackson, pumasok na ba? Oo, nauna na sa'yo. May pasok ka rin ba? Masama ang pakiramdam ko eh. Nagpaalam ho ako. Ah, ganun ba? Padadalhan kita ng soup. Mahiga ka muna. Magpahinga ka na. Opo. Passport. Salamat. At tumawag ka. Sinabi mo kung nasan si Steffi. Hindi mo pinabayaang mag-isa. Hinintay mo ako rito para lang sabihin niya. Maraming salamat din sa pagliligtas mo kay Steffi. 12 years ago. Nagkakamali ka. Si Steffi, hindi naman niya alam na ikaw yun. Pero gusto ko pa rin niya. Talaga bang wala kang gusto sa kanya? Hindi kaya meron kang ibang dahilan? Chismoso ka, kalalaki mong tao. Yung babae matagal mo nang mahal. May gusto sa akin. Tapos nagtatanong ka pa? Kung talagang mahal mo siya, huwag mo nang alamin kung anong nararamdaman ko. Bantayan mo na lang siya ng mabuti. Pati na si Jackson Lee. Kilala mo yung kapatid ko? Nung isang araw, nagtanong siya tungkol sa'yo. Tandaan mo to. Si Steffi Chan.
ilayo mo sa kanya. Ba't mo nasabi yan? Umamin ka. Hanggat hindi ako nakasisiguro, wala akong sasabihin sa'yo. One-man agency? Yung mamanugangin ko din. Ibig kong sabihin, nabanggit na ni Winston yan. Ikaw rin, plano mo magtayo ng agency na para lang sa anak ko? Opo, Mrs. Chon. Problemado siya ngayon. Kaya naawa ko. Gusto ko sanang i-manage ang career ng anak niyo. Grabe, kung ganun may plano ka, para sa mahal kong anak. Parang hindi ako makapaniwala. Kung gusto niyo, mag-dinner date tayo mamayang gabi. Sana hindi kayo busy. Of course. Yung isa may-ari ng kumpanya, 80 anyos na. Ngayon daw nasa Thailand. Yung isa naman dancer, may out-of-town show nung araw na yon. Hanggang ngayon wala pa sa Korea. Yung huli patay na. 2 taon na nakalilipas. Patay na? Conrad So ang pangalan. 32 years old na astrophysicist. Nawala siya kaya diniklarang patay na. Sabi mo sa akin, 3 lang ang nagkaroon noon, hindi ba? Lahat sila. Walang kinalaman sa nangyari. Sigurado ka ba talagang patay na yung isa, ha? Saan naman kaya nagpunta yun? Hindi kaya meron siyang kadate? Masyado mong pinoprotektahan si Steffi Chon. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan. Kailangan mo magpasya. Mamili ka. Cut! Okay! Salamat sa inyo. Sige, nagpita na. Salamat, Direk! Ginigilaw ka yata. Didiretso ka ba sa ospital? Hindi pa. May pupuntahin muna ako. Ako na magdadrive ng kotse. Sige na, uwi na kayo. Sige. Lucy, may sinabi ako sa'yo dati, di ba? Binabawi ko na. Binabawi ang ano? Na ayaw kitang mawala bilang kaibigan ko. Naging makasarili ako. Hindi pala pwede yun. Kaysa pigilan kitang lumayo sa akin, mas maganda kung magiging masaya ka rin. Mahirap makipagkaibigan sa mahal mo na hindi ka naman mahal. Ayaw ko na masaktan ka. Ikaw, magiging masaya ka naman, di ba? Hindi. Malungkot ako. Alam mo, ayoko nang matulad ka sa akin na parang namamalimos ng pagmamahal. Mula ngayon, magkukunwari ako na hindi na kita kaibigan. Ba't kaya nandito tong bruhang to? Naku, nakalosang look pa naman ako. Pwede ba akong pumasok? Nakakailang. Hindi ko akalaing darating ang panahon na maiilang akong kaharap ka. Ako
Ako, laging naiilang sa'yo noon. Hindi mo lang nahahalata. Siyempre naman. Pasensya na. Nagtagal ako kasi nagbihis pa ako. Nagtali pa ako ng buhok. Gusto ko, maayos akong humarap sa'yo. Para hindi mo isipin na baliwala ka sa akin. Talaga? O tapos, gusto mo ba pasalamatan pa kita? Bakit ka ba naging salbahe? Alam mo, masama yung ganyan. Bilang kaibigan mo. Ibig kong sabihin, bilang dati mong kaibigan. Gusto lang kitang payuhan. Ayusin mo ang buhay mo. Gumulo lang naman ang lahat nang dahil sa kagagawan mo. Ba't naman ako nadamay? Mula nung... munti ka nang maaksidente. Lagi mong binabanggit na gustong-gusto mong makita ulit. Yung lalaki na nakatitigan mo at nagligtas sa'yo. Eh, ano ngayon? Oo, tama ka. Bakit? Masama bang hanapin ko siya? Alam mo, minsan, nakakatawa ka. Diretsahin mo na ako. Ano bang gusto mong sabihin? Tandang-tanda ko ang sinabi mo. Na makikilala mo siya pag nakita ulit kayo. Nakalimutan mo na bang sinabi mo? Na ano? Sabi mo hinihintay mo siya, di ba? Pinangako mo sa sarili mo na hahanapin mo siya. At kahit alam mo may iba kang hinahanap, pinaghintay mo pa rin si Winston. Tapos ngayon, hindi mo makilala? Sinong hindi ko makilala? Lagi siyang nasa tabi mo. Bakit hindi mo nakilala yung taong yun? Nasa tabi? Sino ba? Sino? Sino bang sinasabi mo? Paano to? Anong gusto mong gawin ko? Layuan mo na ako. Huwag ka na magpapakita sa akin. Pero... ba't ko nararamdaman na nagsisinungaling ka?
싶어서 난 잊지 못해 널 향한 내 맘은 I love